Ito na sa wakas mga kakwento, ang former Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales pinaalalahanan ng kahirang lang na World Boxing Association Interim Super Bantamweight World Champion na si Murodjon Akhmadalib. Tapales nagpaparamdam nga ba para may kasa ang rematch silang dalawa. Team Akma may panibagong banat sa current and disputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue dahil sa palagi nitong pag-iwas kay Akma. Inoue nagpakita naman ng kanyang halimaw na katawan. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! April 8, 2023, huwag mo itong kalimutan Murodjon Akhmadalib. Ganito ang simpleng caption ni Tapales sa kanyang video na posted sa kanyang social media account. Ang video ibinahagi ni Tapales mga kwento ay ang video ng bakbakan nila ni Akma na kung saan halos ang ipinapakita ay highlights ng kanilang laban na itong si Tapales na nakakatama na mga solid ng atake kay Akma. At alam naman natin mga kwento na resulta ng laban nila ay split decision win para kay Tapales at nakuha ni Tapales ang dalawang world titles sa International Boxing Federation at World Boxing Association Super Bantamweight titles. Sa pagkapanalo ni Tapales ay hindi natanggap ng Team Akma ang naging hakto ng mga hurado dahil para kay Akma siyang dapat panalo sa laban na yun at siya na sana ang lumaban kay Inoue. Kaya sa panahong tinalo ni Inoue si Tapales ay doon na naghamon muli itong si Akma kay Tapales na muling maglaban sila ng rematch. Bakbaka na pareho na sila na hindi sila mga kampiyon para magkakaalaman lang kung sino nga ba talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa. Pero sa mga paghahamon ng Team Akma kay Tapales ay hindi ito pinakinggan. Kumbaga, deadma ang Team Tapales dito at ang nalabanan ni Tapales ay ang taga-Thailand at ang taga-India na si Mekos Munayan Insan. Pero sa kamakilan lang mga kwento na pagkapanalo ni Akma kontra yan kay Ricardo Espinoza via third round knockout at nakuha ang World Boxing Association Interim Super Bantamweight title ay tila ba doon na muling nagpaparamdam itong si Tapales kay Akma. Kung may kasa ang laban nila at manalo muli si Tapales ay paniniguradong muling makaharap ni Tapales itong si Inoue bilang rematch sila, lalong-lalo na nitong si Akma ngayon ay ang WBA Interim Champion. Ay matik na yan na siya ang lalaban kay Inoue. Kumbaga, waiting na yan. Kaya kung mabingwit ni Tapales itong si Akma ay may isa katuparan talaga ang gusto ni Tapales na magkakaroon ng rematch sila ni Inoue. Kung itong si Inoue ay hindi pa aakyat sa featherweight division sa susunod na taon. Ikaw kakwento, ang pinaggagawa ba ni Tapales ngayon kay Akma ay nangangulugan ba ito na gusto ni Tapales ng isa pa kay Akma? Samantala, humingi naman ng paumanhin si Inoue sa lahat ng mga boxing fans na sa bagong fight date nila ni Goodman yung January 24 na dahil nga itong si Goodman ay nagkaroon ng malalim na sugat sa kanyang bandang kaliwang mata. Sabay naman ng pagpapakita ni Inoue ng kanyang malalimaw na katawan na tila ba nagmamarka ang demon back ni Inoue tulad ni Baki the Grappler. Mga kakwento, hiyato na naman si Akma. Si Inoue ay muling binanata na. Bakit daw kasi si Inoue ay boy iwas kanya? Pero ngayon, may titulo na siya. Si Inoue raw ay wala nang kawala. Ikaw kakwento, kung magharap ang dalawa, Team Akma ka ba o di kaya Team Naoya? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Emerson Arbis, kay kakwentong Kuya RJ, kay kakwentong Albert Philip Pasyente, at ikaw kakwentong nanonood ngayong shoutout siya dyan
Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.